Wow! Ibinunyag ni Meme Vice na si Kim Pao ay nagdamay ng motor kaya ito ay itim ng lahat sa black screening. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe sa makulay na mundo ng entertainment kung saan ang mga kwento ay ginawa at nabubuhay ang mga pangarap. Ang kamakailang pagpapahayag ni Meme Vice tungkol sa Kim Pao ay nagpadala ng mga shockwave sa fandom. Ang mga tagahanga ni Kimi at Paolo na tinaguri ang Kim Pao ay tuwang-tuwa sa pagpapalabas ng mga detalye tungkol sa hilig ng mag-asawa sa mga motorsiklo. Ang pagpapahayag na ito ay hindi lamang nagdaragdag ng isang kapapanabik na layer sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa mahiwagang pang-akit ng kanilang kamakailang black screening kung saan ang excitement at curiosity ay umabot sa isang lagnat. Para sa mga hindi pamilyar sa termino, ang black screening ay tumutukoy sa isang espesyal na pagpapalabas ng pelikula na karaniwang nakaayos para sa mga tagahanga, kaibigan at pamilya ng cast at crew. Nag-aalok ito ng eksklusibong sulyap sa cinematic na gawa na bago ito lumabas sa publiko, na lumikha ng intimate na kapaligiran na maaaring humantong sa mga hindi malilimutang karanasan. Ang black screening para sa inaabangang proyekto na nagtatapok kina Kimi at Paolo ay walang pagbubukod na umaakit sa mga tao na sabik na masilip ang kanilang mga minamahal na bituin. Nangunguna sa kaganapang napansin ang mga tagahanga ang hindi pangkaraniwang lihim na nakapalibot sa screening. Damang-dama ang pag-asam at ang hangin ay puno ng haka-haka tungkol sa kung ano ang mangyayari na kaganapan sa social media. Ay puno ng mga teorya at haka-haka, lalo na ang mga bituin ay nagsisimulang magbigay ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga paghahanda. Gayunpaman, ang tunay na palabas ay nagsimula na ang mga ilaw ay lumabo at ang screen ay kumislap sa buhay na inayayag hindi lamang ang pelikula, kundi pati na rin ang hindi makakailan na chemistry sa pagitan ni Kimi at Paolo na nabuo sa loob sa maraming taon. Habang umuusad ang screening, ang mga tagahanga ay tinulungan ng isang mapang-akit na salaysay na nagpapakita ng mga komplikadong pag-ibig, ang pagkakaibigan at ang mga nakakakilig na pakikipagsapalaran na kasama ng mga batang pag-iibigan. Gayunpaman, ang tunay na highlight ng gabi ay dumating pagkatapos ng pelikula na nakabalot umakyat sa entablado si Meme Vice na kilala sa kanyang prangka at nakakaaliw na komentaryo upang ibahagi ang ilang sekreto sa likod ng mga eksena. Sa segment na ito ay siniwalat niya ang hindi inaasahang detalye tungkol sa ibinahaging pagmamahal ng Kim Pao sa mga motorsiklo. Sa sandaling binanggit niya ang nagmamaniho ng motorsiklo si Kim Pao, nagiyawan at nagpalakpakan ang mga manunood. Para sa maraming tagahanga, ang pagpapahayag na ito ay hindi lamang nakakagulat, ito ay accelerating. Ipininta ng mga larawan ng mag-asawa bilang mga eksperto ng pakikipagsapalaran na handang harapin ang mundo ng magkasama. Ang itim ng motorsiklo na namataan sa labas ng video sa black screening ay biglang nagkaroon ng kahulugan. Ito ay hindi isang prop, ito ay isang simbolo ng kanilang pinagsamang pagnanasa at isang testamento ng kanilang pakikipagsapalaran. Ang mga motorsiklo ay madalas na sumasagisag sa kalayaan at paghihimagsik na nagbubunga ng mga larawan ng bukas ng mga kalsada at walang katapusang mga posibilidad para kina Kimi at Paolo. Ang paghahayag na ito ay nagdaragdag ng bagong layer ng kanilang dating ng pabago-bagong relasyon, kasama na ngayon sa kanilang love story na bumihil sa puso ng marami. Ang kilig sa biyayang iminungkahi nito na ang kanilang koneksyon ay lumampas sa screen at sa totoong mundo kung saan nagbabahagi sila ng mga karanasan na pinapangarap na maraming mag-asawa. Ang imahe ni Kimi at Paolo na magkasamang nakasakay ay hangin sa kanilang buhok ay sumasagisag ng pakiramdam ng kabataang kagalakan at isang pagnanais para sa panggalugad. Sa mga araw kasunod ng black screening, dinagsa ang social media ng mga post mula sa mga fans na nagdiriwang ng bagong aspetong ito ng relasyon ng Kim Pao. Bumuhos ang mga meme fan art at taos-pusong mensahe na naglalarawan kung gaano pinapahalagahan ng kanilang mga tagasunod ang pagpapahayag na ito. Nagsimulang mag-trending ang hashtag na Kim Pao on Wheels habang ibinahagi ng mga tagahanga ang kanilang sariling karanasan sa mga motorsiklo at pagpapahayag ng kanilang paghanga sa pagiging adventurous ng mag-asawa. Ang bagong natuklasang koneksyon sa kanilang mga idolo ay nagpatibay lamang sa mga ugnayan sa pagitan ng mga tagahanga at mga bituin. Sa pag-aayos ng alikabok mula sa kaguluhan ng black screening, naging malinaw na ang pahayag ng mga pakikipagsapalaran sa motorsiklo ng Kim Pao ay higit pa sa isang nakakatuwang katotohanan. Ito ay isang tulay na nag-uugnay sa kanilang on-screen na mga personal na kanilang mga buhay sa labas ng screen. Ang authenticity ng kanilang relasyon ay lubos na umalingango sa mga tagahanga na pinapahalagahan ng mga tagahanga sa kanila. Dahil ika nga ng mga fans, ang Kim Pao ay napakasimpleng mga couple. Sila ay simpleng tao at walang ibang ginagawa kundi maging simple lamang. Hindi sila maarte tulad ng iba na kung saan palaging
pribado ang mga buhay nila. Oo nga't gusto nila yung mga privacy pero hindi sila maarte pagdating sa mga fans. Kaya nilang makipag-usap, kaya nilang makipagtsikahan. Ito ang hinahangaan ng mga fans dahil walang arte sa katawan at walang arte ang dalawa. Kung ito ay magkahawak kamay sa mga fans nila or makipag-usap or kung ano-ano pa. Dahil ito nga ang gusto ng mga fans, mga artistang walang arte, mga artistang simple lamang at mga artistang pwedeng malapitan, mga artistang valuable, mga artistang may impluwensya sa buhay nila, mga artistang simple lang at mga artistang deserve na hangaan ng mga tao. Yung tipong artistang walang arte sa kanilang mga fans na hindi nag-inarte o hindi sila nandidiri kung mismo mga fans nila ang lumalapit sa kanila o makikipag-picture or kaya makikipag-usap. Ito ang ability na meron si Kim Pao, lalo na si Kim Chiu, na kung saan kahit saan mga fans pag makikita niya ay talagang kinakausap niya, talagang tumitigil siya at nakikipagtsikahan. Yung tipong parang simpleng tao lang or normal na tao lang, ordinaryong tao na hindi artista, parang ganun kung umakto si Kimi. At sa kabilang balita, Vice ganda nasaktan sa ginawa ni Vogue sa Showtime. Huwebes ng tayo magkasiyahan. Mga puso natin masayang nagtatawanan. Ating pagsasaluhan ng araw na ito at kantahan kasama ang nag-iisang Asia songbird Jen Velasquez. Sa busis niya na malambing at mataas, feeling mo idinuduyan ka sa alaap. Kung ito ay tawag ng tangalan, aba may humahamon sa kampyon. Alam niyo naman pagbiritan ang usapan, hindi aatasan ni Rocky Gonzaga yan. Tinuruan din ni Regine ang Showtime family ng vocalization. Di ka nandito pero wala si Ogie. First to slay sa entablado. Si sexy babe Charmaine na parang sunshine ang dating. She's a fitness enthusiast and inspiring businesswoman and actress. Kaya sinubukan ni Vice ganda Chong Hilario at Vong Navarro ang acting skills ng sexy babe at natupad pa nga ang pangarap nilang lahat na madirect ni Bila. Na ipinagmalaki ang ubod ng Bulacan. Ipinagmalaki rin niya ang magandang rating niya sa kanyang mga magulang. Napaisip tuloy si Vice at Bella. Kamusta nga ba ang relasyon ng mga makabagong kabataan sa mga kasama nila sa tahanan? Hindi maliwanag ang buwan pero may naglalaro ng tagu-taguan, isang mystery celebrity singer. Speaking of kilos, agad napansin ni Vice ganda ang very swabe na tindig ni Singer 2 pag kumanta. After the solo performance na huli rin ni Jamie, si Tago Kanta 2 na walang iba kundi si OPM ballader na si Marco Sison. Watch your favorite programs on Kapamilya Channel on SQY, Cable Link GSAT at most capable operators under PCT nationwide. Kaya naman, abangan natin. At dito nga sa chika ay nasaktan ni Vong Navarro si Vice ganda. Hindi naman dinitali kung ano at paanong paraan nasaktan ni si Vong Navarro. Ika nga ng iba ay ito ay tungkol daw sa pagsasalita ni Vong, kung saan ay nagbibiro siya at kung saan ay nasaktan si Vice. Dahil hindi naman sa pagiging sensitive ito, kundi dahil lang na inasaktan siya dahil sa isang salita na kung saan ay medyo napikon siya at medyo sensitive nga si Vice sa paratang ito. Dahil nga ay nasaktan siya, medyo naging emotional siya that time. At yun nga ay sinuyo naman siya ni Vong at humingi naman ng sorry si Vong at nag-ayos naman ang dalawa. Pero ito talaga ang totoo. Nasaktan siya dahil sa mga experiences tungkol sa mga kabataan ngayon at kung ano ang connection nila sa kanilang mga pamilya ngayon.